Brox, susundan ko yung sinasabi mo, no? Totoo yun, no? Nagkakaproblema kapag ka yung tawag nga ni si Sansat ng superhero complex, ano? Kapag ka yung masyado ka nang nangihimasok, no? Yung kumbaga intrusive ka na masyado sa buhay ng isang tao na para bang inililigtas mo siya, ang feeling mo nagliligtas ka, no? Dahil ito, minsan, no, hindi natin masisi yung mga taga-MCGI o yung ibang mga Kristiyano. And by the way, Brox, when yung nga tulad na sinabi ka nga kanina, no, nag-iingat ka about sa mga nakikinig, which I appreciate to, kasi may mga Christians nga. Ako naman, I don't get offended kasi gaya nung sinabi ko nga sa'yo before, no, I don't want to call myself a Christian. I want to call myself a follower of Christ. So, kasi mas inspired ako doon sa attainment life kaysa sa doon sa matawag lang na Christians. Kasi nga, may mga Christians, Brox, di naman di naman Christ-like eh. So yun ang nakakalungkot na Hmm. piling natin, no? Tagapagligtas tayo, ligtas tayo ng ligtas, no? Oh, saan ka pupunta kapatid? Kapag lumabas ka ng MCGI, saan ka nila dadalhin? Saan ka pupunta? Yung ganong paniniwala at ganong pananalita, nakakasakit din yun sa isang tao eh. Lalo na kung yung taong kinakausap mo, eh hindi siya taga-MCGI, no? Catholic siya, Protestant siya, born again siya, Buddhist, no? Shintoist, Confucianist, no? Dahil kung sinasabi ang mga bagay na yun, eh namumuhay naman sila na matuwid. Ito yung tanong, saan mo ba ako ililigtas? Hmm. Di ba? So kung kunwari ako, Brox, ikaw yung Christian, kunyari, ano lang tayo, kumbaga sabi mga Brox no, sa call center, yung mock call, no? Parang mag-simulate lang tayo. Mm. Kaya Ikaw, kunwari, Brox, yung Christian, di ba? Eh, ako naman ikaw, ako yung agnostic, ano? Na namumuhay ako ng maayos, matuwid, ano? Tapos, sinasabi mo sa akin, Brox, na, oh, lost, para maligtas ka, kailangan sumampalataya ka. mm. Ah, um, sa kakukulit mo sa akin, Brox, no? Di ba minsan dapat maasar na ako sa'yo. Kasi para bang kakukulit mo sa akin eh, kailangan maligtas ka. Kasi kung hindi ka sasampalataya kay Kristo, eh, hindi ka maliligtas, mapapahamak ka. Mm. Tatanungin kita ngayon, Brox, kung ikaw yung Christian. Ito, ano kanyang isasagot na, Brox, kung ako bang tatanong sa'yo? Brox, saan mo ba akong gusto iligtas? Opo, sa wrath of God, baka magaltang Diyos sa'yo. Eh, bakit mo ako gustong iligtas doon? Eh kasi mahal kita. Eh, kung Mahal mahal mo kita. ako, ba't mo ako kinukuli? Ay kailangan Ba't mo po, ako ano, kinukuli? maniwala ka. Sa paniniwala mo, tama, na kayong mga Oo. Kristiyano, no, gaya na sinabi ni Pablo, nakisama kayo sa lahat, nakibagay kayo para mailigtas niyo ang ilan. Tinatarado mo ba kung ganun? Opo, ganun po. Ayun. Yung ba mga nakasama ni Pablo na gusto niyang iligtas, na gusto niyang gawa na mabuti, na mailigtas, mabubuti ba yun o masama? Mabuti po. Eh, ba't niya ililigtas kung mabuti? Ay dapat align po yung panampalataya sa ating Diyos Ayan. Ito tanong ko sa iyo, Brox. Saan ba dapat ako iligtas ni Kristo? sa kapahamakan po, sa dagat-dagatang apoy. Ayan. Sa dagat-dagatang apoy. Ano ba ang kahulugan ng sutera o tagapagligtas kung talagang Kristiyano ka? Sotera. Hindi ko alam yan. Yun ang Griego ng ano, ng tagapagligtas ng Savior. Ano ba talagang kahulugan ng Savior o soter o soteras? Ay, hindi ko alam eh. Ano po ba yan? Ayan, ang kahulugan kasi niyan, Brooks, bukod sa tagapagligtas, tagapagpalaya, liberator. Saan, Ay, opo. kung ililigtas ako ni Kristo, saan niya ba ako palalayain? Kung Ah, Kristiyano ka. opo, sa ano po, sa hypocrisy, yung mga ganon. Ayan. So, unang-una, di ba, Brooks, no? Pinalaya ni Kristo yung mga tao noon, no? Pinalaya niya sa Judaismo, no? Mm. Yan, di ba? At dahil nga doon, no, meron din yung mga tao, no, na nangaral si Kristo, no? Pinalaya niya sila saan? Sa kasalanan. Kasi yun naman talagang ginawa ng Kristo, eh. Iniligtas ka upang palayain ka, no? Niliberate ka ni Kristo sa kasalanan. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, ito, Brox,
Magkaibigan tayong matagal eh. Alam mo naman, di naman ako manggagawa ng masama. Nasa MCGI ka, ako, agnostic. Pero matagal na tayong magkaibigan. Alam mo, hindi ako manggagawa ng masama at gumagawa ako ng mabuti sa aking kapwa. Sa tingin mo ba makasalanan ako? Hindi, brad eh. Kasi isasawala ng Diyos ang kabaitan ng mabait at ang Ayun na nga ang katal... problema, Oh, no? diba? Sa maling pagkaunawa, no? Oo. Pero Brox, bago tayo pumunta dyan, ano? Bilang si Kristo, nakapagpalaya ng mga tao, no? Pinapalaya niya yung mga tao sa kasalanan. Kasi pagka gumagawa ka ng kasalanan, gumagawa ka ng masama, di ba? So, ang tanong, gumagawa ba ako ng masama? Nasaksihan mo ba na gumawa ako ng masama? Matagal na tayo magkaibigan. Halos buong pagkabata, magkasama tayo. Masamang tao ba ako, Brox? Hindi naman. Pero kailangan Saan mo? align yung faith mo eh. Ayan. So, saan mo ako ngayon ililigtas? Sa faith? Oo, mali kasi Sa, yung faith mo sa eh. faith? Yun. Eh, di Oo. ba sinabi ni Kristo, kung talagang Kristiyano ka, eh, hindi naman ako pumunta rito para sa may sakit eh, kundi sa may mga sakit. Di ba ang tinutukoy niya na may mga sakit doon, yung gumagawa ng masama? So kung ako pala, hindi naman ako gumagawa ng masama, mabuti naman ako, ayos sa pagkakilala mo sa akin, pumilit ako mabuhay na matuwid, eh siguro hindi naman ako kasama doon sa sinasabi ni Kristo na may sakit. So ang ililigtas niya ay may sakit, yung manggagawa ng masama. Eh ba't mo ako nililigtas? Kilala mo naman ako hindi gumagawa ng masama. Eh, kailangan kasi nasa tunay na iglesia ka eh. Yun Ayun, kasi ang yung tanong, ililigtas eh. paano mo nasabing tunay ka kung di mo naiintindihan yung aral mo? Eh, kasi meron kaming tapat na mga ngaral. Yun ang Nagpapatanong. problema. Sapat ba yung mga ngaral niya? Nagbenta nga na ala. Ay, Sila AI lang po eh. nagpapatunay. Ah. So, yun na Brox, na kumbaga end of the simulation na Brox. Na ang question lang dito, kasi si Kristo, ang naging papel ni Kristo, no, he's a liberator. Pinalaya kanya sa kasalanan. Bakit? Para hindi ka gumawa ng masama. Yung agnostic atheist, yung may ibang mga beliefs, no? Gumagawa naman sila ng mabuti. Ang tanong, Brox, saan ko sila ililigtas? Mm. Eh, gumagawa naman sila ng mabuti eh. Yun ang tinuro ni Kristo eh, bumaba siya sa lupa. Sabi, di ba? Bumaba sa lupa upang magligtas. Ano ba yung kahulugan ng magligtas? Magpalaya. Magpalaya ng ano? Magpalaya ng tao na nabubuhay sa kasamaan upang hindi na gumawa ng kasamaan, maging malaya sa kasalanan. Eh nakikita ko naman yung kapwa ko mabait naman, mabuti naman, gumagawa ng mabuti. Minsan na, mas mabuti pa sa akin. Saan ko siya ililigtas? Eh safe na siya, Brox. Mm. Safe na siya eh. Yung agnostic na kaibigan ko, yung atheist na kaibigan ko, gumagawa ng katwiran. So para saan? Dapat bilang mga taga-MCGI, bilang mga Kristiyano, no, dapat isipin din natin sinabi ni Kristo, hindi ako naparito para sa may sakit. Hindi ako naparito para sa walang sakit. Naparito ako sa may sakit. Anong ibig sabihin? Naroon siya, pumarito siya para palayain sa kasalanan, yung mga makasalanan. Eh may iba namang, oo, lahat ng tao nagkakasala, pero nabubuhay naman sila ng matuwid. Gaya rin naman ng ligtas, di ba? Nabubuhay din sila ng matuwid. At nagkakasala sila. Eh saan ililigtas yung agnostic and atheist? Eh manggagawa na rin sila ng katwiran. Ibig sabihin, kung kinukonsidera mo yung sarili mo na safe ka, ligtas din sila. Hindi nga lang kayo pareho ng pananampalataya. Kaya sinabi ng Diyos, magliligtas siya ng believer at non-believer. Sinong non-believer yung ililigtas niya? E di yung mga gumagawa na mabuti na hindi ka pananampalataya. Kung usapang believer, ano bro? So, kumbaga tayo mga Kristiyano, kailangan maging sensitive din tayo. Kaya minsan, no, yung ating pagiging superhero complex, yung messianic complex, nakaka-offend. Kasi yung taong kinakausap mo, nabubuhay naman sa katwiran eh. Saan mo siya ililigtas? Eh, ang core message ni Kristo, pag-ibig. Eh, kung yung taong yung umiibig naman, gumagawa ng mabuti sa kapwa dahil sa pag-ibig, pinipili niya yung mabuti, pinipili niya yung matuwid, yun ang lalakaran niya, saan mo siya ililigtas? Eh, kung usapang believer, safe na siya. Hindi na siya yung tinutukoy ni Kristo na may sakit. So, dapat maging sensitive tayo, no, yung mga Kristiyano, no? Hindi yung parang tipo na tinitignan natin yung mga kaibigan natin na agnostic atheist o yung may ibang mga beliefs, yung mga Buddhist, no? Shintoist o ano man, di ba? Na hindi ka ligtas kasi hindi ka Kristiyano, mali ka dyan. Kasi kung manggagawa na sila ng mabuti, manggagawa na sila ng katwiran, nabubuhay naman sila sa pag-ibig, saan mo siya ililigtas? Mm. Eh, safe na siya. Safe na siya eh. Maghanap ka na lang ng iba. Baka yung kapatid mo, di ba, mas tarantado sa kaibigan mo, kausapin mo yung kapatid mo, wag yung kaibigan mo. Yun. Di ba? Ang Kasi galing. safe na siya eh. Mm. Safe siya, Brox eh. Na
Alam mo, Brox, yung talata na nakalagay kung iingatan ninyo yung aking mga salita sa pamamagitan nito iligtas kayo. Ano bang talata yun, Brox? Kung naalala mo lang po. Unang Korinto 15:2. Ayan, basahin po natin. Ayan po. Ayan, unang Korinto 15:2, no? Sa pamamagitan naman nito iligtas kayo kung matiyagan yung iingatan ng salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo nagsisimpalitaya ng walang kabuluhan. So, Brox, iniisip kasi nila rito, no, pag binabasa nila ito sa MCGI, no, noon nandun tayo, sa pamamagitan daw niyan, ligtas ka, ang iniisip nila, Brox, yung ligtas ka, na kumbaga iniligtas ka. Yung para bang you are being rescued sa isang apoy o hindi. Ang kahulugan kasi ng ligtas dito, Brox, safe, hindi saved. Hmm, You are safe kung iniingatan mo yung aral na pinaniniwalaan mo, yung sinasampalatayanan mo, you are safe, not saved. You are safe. Kung titignan mo siya sa Greek, andun yung kahulugan na you are safe. Ibig sabihin, kapag ka iniingatan mo yung katwiran na nasa iyo, safe ka. Kung yung mga taong agnostic, atheist, may ibang beliefs, nananatili sa katwiran, then they are safe. They don't need your saving. You don't need to save them because they are safe. Because they are on the side of love, they are doing righteousness because of love, well, then they are safe, just like you. So wag mo na silang guluhin. Kung nabubuhay sila sa katwiran, wag mo na silang kulitin. Dahil ikaw mismo, makikita mo ang kapwa mo, kung nabubuhay sila sa katwiran, safe sila. yun pala yun. Natin sa Greek. Yes, Brox. Kasi Brox, tignan mo, present progressive. Di ba? Present progressive ka. Di ba? Makikita mo yan, Brox, ayan, no? Mahalaga kasi, no, pag tinitignan natin to, wag lang natin tignan yung definition, wag lang natin tignan yung meaning, tignan din natin yung word on. Tignan natin Safe. yung corresponding Greek. Tignan natin yung usage. Tignan natin lahat. And then all of those things, no, we apply analytical thinking to come up with a critical mindset, no, to come up with a more sensible meaning of the word. Kasi pag sinabi mo ligtas, saan ligtas? Present progressive. Iniingatan ko, ligtas na ako? Iniingatan ko, ligtas ako? Hindi. Iniingatan ko yung katwiran. Pag iniingatan ko yan sa sarili ko, safe ako. Safe ako saan? Sa kasalanan. Safe ako saan? Sa kasamaan. Safe ako kasi iniingatan ko, nananatili ako sa aral. Kaya safe ako. I am safe of iniquities. I am safe of evil. I am safe of wickedness. Safe ako. Ligtas ako doon. Bakit? Kasi nananatili ako sa aral. Hindi ligtas ako na saved. Hmm, okay. Ganda po. So ang point dito, blocks, no? Lalo na sa mga taga-MCGI na masyadong minsan makulit, huwag kayong makulit. Sa mga Kristiyano na napakakulit, hindi naman namin kayo masisi. Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang turo sa inyo eh. Hmm. Magligtas kayo na magligtas. Well, then mag-isip muna kayo. Siya sa atin yung mabuti yung kapwa nyo. Kung yung kapwa mo na bubuhay na mabuti, kahit sabi mo, ano yan, Jehovah's Witnesses yan, o Mormon yan, o Catholic, born again, Baptist, o ano pang beliefs, pag nakikita mong nabubuhay ng matuwid, huwag mo siyang iligtas kasi safe na siya, Brox. That Hmm. person is safe. So find someone else who is not safe. Because these people, our agnostic friends, our atheist friends, they are all safe. Why? Because they are all living in love, they are all living in righteousness, they are doing good works unto others. Hanap Hmm. ka na lang ng iba. So huwag kang masyado makulit at huwag mong hatulan ang mga kaibigan namin atheist at agnostic. Kung nabubuhay sila ng mabuti at matuwid, saludo kami sa kanila mga believers. And again, I am not hurt and I don't want to call myself a Christian. I want to call myself, Brox, a follower of Christ. Yun lang po. Thank you, Brox. Yan. Thank you po. Punta kayo sa Thailand. Maraming Buddhist doon. Doon kayo mangaral. Di ba? Sige, vlogcaster. Mabuti naman kung tutugon tayo sa panawagan ng ating mga leader eh. Meron silang mga proyekto, ba't di natin suportahan, mga concert? Suportahan po natin. Sinasabi ni Brad Tost, paano kung hindi ka naman membro ng MCGI? Hindi mo alam yung mga panukala ng mga leader natin. Maganda Hmm. yung mga panukala, tulungan yung PNP, magpa-basketball charity.
Paano mo magagawa yun kung hindi ka member ng MCGI, Brad Los? Oh, may mga nakasulat sa Biblia na bawal kumain ng halal. Kung hindi ka kaanib, hindi mo malalaman yung mga yan. Nako, Brad Los, kilibutan ka kasi ang maliligtas lang itong bayan ng Diyos. Brad Los, huwag Oo. niyo po sanang masamain, no? Eh, yung Alam kalakalan niyo ng po, ating mga leader, mabuti po yun. Wala po ikasasama Ayun doon. na, Kung 'di ba? tutusin alam Ayun na. niyo tayo, po, mabuti po yun. yun na nga ang problema kasi kapatid na ano na broadcaster eh. Yun nga sinasabi ko kay Brooks eh. Kahit nga na mabait ka, isasawala ng Diyos yun. Mm. Ba? So kaya nga kaya nga ewan ko, Brooks, kaya nga magtigil-tigil na tayo sa paggawa ng mabuti, Brooks. Kasi babaliwala rin naman, Brooks eh. 'Di ba? Isasawala rin naman ng Diyos yun eh. Yung paggawa natin ng mabuti. Ako muna ba po? So, sorry kung hindi ako nakaplay alam. So, medyo ligaw. Joke Anyway, lang po, Brad, Los. okay, okay lang yan. Okay. Alam May ka naman, we're just playing. may iglesia Ayun. kasi yung tinayo ang Diyos eh. Sa ano po yan eh. Sais ng Roma ba yan? Mayroon pong iglesia na tinayo. At sabi rin yan kay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Eh ano po yun? Saan po yung matatagpuan? Di ba sa Pilipinas? Basahin natin yung mga pulo ng Sa dagat. mga pulo ng dagat. Oo. Yan. Yun po ang Brooks, ililigtas eh. Oh. so, linawin natin yan. Gusto mo ba? O, Hindi, ayoko. sige. Hindi, joke lang. Some other time. Hintayin natin hintayin natin si DK, no? Sa Dark Knight. Sana magkaroon kami nung isa pang session ng Lost in the Dark Knight na Yun. kumbaga lang, yung tinatawag dito, karoon kami ng session na episode for debunkings, no? Lalo na yan, no? Ay, maganda sana ma-connect namin ni DK from Jeremias, no? To Isaias para talagang makita ng mga taga-MCGI na nakulto po kayo. Yun po. Oo. At saka Brooks, no? Hmm. Linawin lang natin, no? Yung kabaitan ng mababait, no? Kasi nung pinakinggan ko nga Brooks, parang medyo sabi ko nga, hindi natin masyadong nabigyan ng buhay yung isasawala yung karunungan, iwawalat wawasakin yung karunungan at sasawala yung katalinuhan, no? So ang binibigyan pansin po namin doon nila Brooks that time is yung nagpagkakamali, no, nung pagkakasulat doon, no, yung isasawala ang kabaitan ng mababait. When in fact dapat yon isasawala ang katalinuhan ng matatalino. At yung karunungan na yun at katalinuhan na yun katalinuhan at karunungan na pang sanlibutan o sa sanlibutan na ikinukumpara ni Pablo, yung kanyang ebanghelyo, na yun nga yung karunungan ng Diyos, na yun yung Kristo. So, yun lang naman, Box. Gusto ko lang linawin, baka sabihin nila, mali ang delivery. Pero, naman, I'm happy na nag-gets naman ng lahat, pero gusto ko lang linawin ngayon. Magkaiba po yun. So, dapat ang nakasulat po doon, karunungan at katalinuhan, hindi kabaitan. Dahil ang mga taong mabait, manggagawa ng mabuti. At ang gumagawa ng mabuti, ililigtas ng Diyos. Kahit saan pa silang paniniwala, naroroon. Kristiyano man o hindi Kristiyano, believer man o non-believer. Yan po dapat nating makita. At sana nga, no, sa pagkakataong yan, Brooks, no, yung mga kapatid natin sa MCGI, gaya nga na pag-uusapan natin, marami namang mababait na mga taga-MCGI, no? Kung 10 sila, 7 ron mabait, Brooks, maliban sa mga pinapakita mo kasi ng mga screenshots, yun, masasabi mo talaga na walang pigilan-dila nun. Hindi Kristiyano yun. So, hindi Christ-like yun. So, yung 7 na yun na mababait, sana nga makita nila yon at maging eye-opener sa kanila, no, na pag binabasa nila yung talata na yon, dapat pala, no, na wag yung hatulan yung mababait. Kasi mga mababait, mabubuti yon at maliligtas yun sa araw na yon. Kung meron ng kaligtasan o darating na yung araw na yon. Ako, I'm speaking on behalf of the agnostic side, na kung meron Diyos, maliligtas. Gaya nung sinabi ng isang Kristiyano, Brooks, doon sa Buddhist, no? Sabi niya, kayo, mababait kayo Ang problema, hindi kayo maliligtas. Sabi ng Buddhist, bakit? Kasi wala kayong Diyos Alam mo sagot ng Buddhist, Brooks? Simple. Ganito lang. My friend, kaibigan, kung may Diyos man, gaya ng sinasabi mo, kaming mga Buddhist nabubuhay kami sa compassion, sa pag-ibig, no, sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Siguro yung Diyos mo maawain, ililigtas na rin siguro kami kung may Diyos man. Ganon din tayo, Brooks, no? Speaking on behalf of the agnostic side, no? Siguro naman, Brooks, kung may Diyos, maliligtas din tayo kasi gumagawa rin tayo na mabuti.
Ayan, Brox. Thank you. Opo, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mabuting gawa. Hmm. Magkaiba yung, Brox, magkaiba yung, yung humiwalay sa lumabas sa religion nila. Magkaiba yun eh. Oo. Yung humiwalay, nagpakasama-sama yun. Yung sinasabi ni Dark Knight na talagang gumawa na naman kasuklam-suklam. Nagpakasama-sama na yun. Ang tanong, Brox, from MCGI tayo, mga taga-MCGI. Nung lumabas ba tayo, nagpakasama-sama ba tayo? Hindi po. Hindi naman eh, di ba? Mm. Nanatili naman tayo sa katwiran eh. Kumbaga, we are doing our best, no? Every moment of our lives, no, na gumawa ng mabuti, no? Minsan mahirap, napipigati ka, nasasaktan ka, papagod ka, di ba? Pero pinipili mo lagi na tumindig doon sa katwiran eh. Eh, Mm. hindi yun hindi na humiwalay kasi kung babasahin mo po yun sa Griego, yung tinutukoy na humiwalay doon, Brooks, nagpakasama-sama yun eh. Nung yung aral na natutunan nila, yung katwiran, hindi nila pinanatilihan. Humiwalay sila. Pinabayaan nila yung pagkakatipon, yung pagkakasama-sama ng Kristiyano, nakaalam ng aral, humiwalay sila. They deserted, no? Kumbaga, pinabayaan, iniwan nila, nilisan nila, humiwalay sila. So, ibig sabihin, saan sila humiwalay? Sa Iglesia ng Diyos? Yes, oo, humiwalay sila. Saan? Mainly, sa aral, Brox. Sumalungat sila sa aral. Ginawa nila yung masama, imbis na mabuti. So, yung mga taong sinabing, at saka humiwalay, hindi kasi nahiwalay yun eh, kundi ang dapat nakasulat doon, tama ka, Brox eh. At saka humiwalay, so meaning consciously with intent, no? Kumbaga may yung of their own volition of free will, no? Humiwalay sila no consciously at gumawa sila ng masama. Yun yung mga tinutukoy na hindi napapatawarin, na ililagay si Kristo sa muling hayag na kahihiyan. Yung mga umalis at gumawa ng masama at nagpakasama-sama. Iba naman yung umalis sa religion nyo dahil may nakitang mali sa puno nyo. Iba po yun. Oo. Perfect example, Brad Edmond. Nakulto siya, nag-research, umiyak. Sabi niya, may awa ang Diyos. Hindi tayo hihiwalay sa Diyos. Susundin pa rin natin mga aral ni Kristo. Hindi nga lang sa MCGI. Tayo-tayo na lang. Oh. Ayun ba, walang, sa kaligtasan? Walang chance? Baka mas maligtas pa yun kaysa sa mga self-righteous dyan. Exactly. Diba? Yun na nga ang problema, Brox, no? Yung iniisip nila ng MCGI, yun ang iglesia ng Diyos. When in fact, maling-mali sila ng unawa doon, Brox, eh. Ang Mm. iglesia ng Diyos, ang kahulugan, mga taong sa Diyos. Pag sinabi mo mga taong sa Diyos, meron ding iba na hindi sila believer sa Diyos, tawag naman sa kanila mga tao ng katwiran o mga tao ng pag-ibig. Ngayon, kung naniniwala tayo na ang Diyos tagapagligtas ng lahat ng tao, yung iglesia yung iisa lang yon. Samahan nyo ng mga tao, believer man o non-believer, ng mga tao, kung ikaw believer, tawag mo, kami mga tao ng Diyos. Yung mga non-believer, kami mga tao ng pag-ibig. Sa mga believer, sasabihin nila, tawag namin dyan Diyos. Tawag naman ng mga non-believer, tawag namin dyan sa great force na yan na nagdadrive sa amin to do good works, pag-ibig sa kapwa. Kaya nga kami, we came up with humanism. Dahil sa pag-ibig sa kapwa, gumagawa kami ng katwiran dahil sa pag-ibig sa kapwa. Tawag namin dyan pag-ibig. We are driven by love. Sila driven by God. Kung kayo mga Kristiyano, basahin niyo yung Biblia. Ang nakasulat doon, ang Diyos ay pag-ibig. O di ba kapag magkasinonimo lang, huwag niyo ipopwera sila. Kasi lahat Mm. ng mga taong gumagawa ng katwiran, lahat naman yan, Brox, yan na nga yung iglesia. Believer man o non-believer. Kasi ang kahulugan ng iglesia, mga tao. Mga taong sa Diyos, kung believer ka, kung hindi ka believer, mga tao ng pag-ibig. Pero isa lang yan, Brox. Sabi doon sa kotse, sabi nung isa, um, ano yan? Sabi nung isa, sasakyan yan. Nasa gitna sasakyan yan. Sabi nung believer, Toyota yan. Sabi nung non-believer, kotse yan. Pero tinuturo lang nila, Brox, isang bihikulo. Yun na nga yung iglesia na sinasakyan nilang pareho. Yan, Brox. Mm. Ayun. Kung ganyan iglesia nyo, mali-mali sa turo, paiba-iba, na-debunk nga ni Dark Knight, puntahan nyo yung playlist ng Lost in Dark Knight, hindi na lang, sa labas na lang ako. Kasi nanguhula lang yan mga preacher dyan Nagki-keyword search. Napapamalian ni Onat. Nak ng teteng, sugo ka, napamalian ka ni Onat. Okay, last. Brox, ito nga, no, dahil nagpadala ka ng link, sabi ko nga,
Ay, sorry Brooks, hindi kita napagbigyan no nung last time no nung sabi ko nga yung gabi Ay, na sige yon. lang po. Ano Hmm. ano yan Brooks, special day ko yon. Wag mo nang sabitin ko ano yan pero that's my Yun. special day. Ayun. Anyway, Sige po. tapos nagpadala ka ng link. So, sabi ko, ayoko na sana makinig. Napakinig ako, Brooks. Hmm. Napadalo ako. So, eto ngayon, ano, tama ka yung keywords, ano. Yun daw, kung ang ilaw, kumbaga, yung ilaw ng kadiliman, naniniwala ka ba doon, Brooks? Na yung kadiliman may ilaw? Nako, parang ano po hindi ko po maano yan. Parang wala namang liwanag sa dilim. Siguro, Exactly, ilaw Brooks. in itself is ilaw. Dilim is dilim. Exactly, Brooks. Parang wala naman ako yatang mababasa sa Biblia na yung kadiliman may ilaw. Meron po ba? Wala po eh. Diyan po si Brad Enoch eh. Brad Enoch, meron po bang nakasulat na yung kadiliman ay yung kung ang yung ilaw ay kadiliman? Pero alam ko, Brox, may nasa search na ganun eh. Yung Meron po, kadiliman. meron. Saan po? Ano pong talata? Para Nabasa ko mapahit. yan, Brad, ano. Pero, Ayan na. yun, Ayan parang na si ilaw ng Brother disco, Dolpo. ganun. Opo, para mapahiya po kami kung sakasakali, Bro Dodolfo, no, na sinasabi Meron namin po, na meron. Pero, ilaw ng, ano, kumbaga sa, ano, parang disco house, nightclub. Area 52. Okay na eh. Nasakay na kami. Meron po niyan. Isa pa naman ako kay Bro Dodolfo. Meron niya, ilaw ng kadiliman, meron po niyan. Para maintindihan po natin, yung ilaw ng disco house, ganun po yan. Patay sindi po. Parang meron po yata, no? Para mapahiya tayo, Brox, no? Um, Ako rin, no, Brox, na magsa-search ako, no? Ay kadiliman. Meron po yatang ganun, eh. Nasa Mateo po yata yun, kung meron po ba makakakita po. Mateo Meron po yata 6:23. nakasulat. Kung ang ilaw mo ay Ayun. kadiliman, Mateo Ano yan? 6:23. Mateo 6:23. Brad Enoch, sige po. Can I ask for your interaction kung okay lang po? Ayan. So, basahin ko po. Brox, okay lang po ba? Kung ano po? Sige po, go. Ayan. Nakasulat po dito kasi ito, ginamit ito ni KDR nung Sabado. Sabi niya, datapot kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kalaki ang kadiliman? Kaya sabi niya, meron daw ilaw yung kadiliman. Kasi sabi niya, kaya kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman. So may ilaw yung kadiliman, Brox. Pa-explain Naniniwala nga ka po. po dyan? Ayan. Scientific lang alam ko eh. Sige. Brad Enoch, ano po ang inyong insight po dyan? Totoo po kaya yung sinabi ni Daniel Rason, no? Kumbaga paglilinaw lang natin ang blocks, no? We wrestle not with KDR ng pisikalan, no? Doon tayo sa aral, doon tayo sa katwiran. Kasi tayo, Robrox, mga ano mga hindi masunurin tayo yung mga hindi nagpapakumbaba. Kasi nga, kumbaga lumalaban tayo sa aral. Hindi po kami lumalaban sa aral. Hindi po kami lumalaban sa aral. Tinitignan po namin yung aral na iniaaral niyo po. At nakikita namin na meron pong kaunti kaming napapansin na dapat din po siguro bilang kayo, alam namin na nakikinig kayo o nalalaman nyo ito, sana silipin nyo at huwag nyong pairalin yung tinatawag na ego na Brooks, no? Kung makitang oo nga, no, mali ang unawa namin, sana ibaguhin natin para sa kapakanan ng kapatiran. Hindi naman kami nagmamataas, hindi kami, ano man, ginagawa namin ito sa buong kapakumbaba. Hindi kami kumikita rito, wala kami ni kahit anong piso rito eh. Sa amin, nagmamalasakit lang po kami sa mga kapatid sa pangunguna po ng Brocoli TV. Ako sa akin, bilang silo, sa pangunguna ni Dark Knight, ginagawa po namin ito nang wala po kami hinahanap na anumang kapatid. Nahihiya nga po kami kung napagsasalitaan kami ng mabuti ng kapwa, nahihiya kami sa aming sarili kasi alam namin na sino ba naman kami kumpara sa inyo. So anyway, Brox, no? Brad Enoch, ano po ang inyong masasabi dito, Brad Enoch, sa Mateo 6:23? Um, uh, Broadloss yung yung ilawan mo kasi yung mata. Mhm. Yung mata mo ilawan. So, mabuti man o masama, parehas nakikita ng mga mata yan eh. Kung gumagawa ka ng masama, nakikita mo pa rin yung kasamaan.
Yan yung liwanag, yung nakikita ng yung mga mata. Yan. Yan ang, Exactly. Napakaganda po ng inyong sinabi. Ngayon, Brad Enoch, no, ang ganda po talaga ng sinabi niyo. I greatly appreciate that. No, ang question ko po sa inyo, may ilaw po ba yung kadiliman gaya ng nakasulat po dito? yun po yung pinakamata, yung mata ng tao. Yun po yung ilaw Ayan. ng, ayan. So, no, Brad Enoch, Opo. no, sige po, go ahead, Brad Enoch. Oo. Kasi yun nga po, yung mata natin, yan yung makakakita ng mabuti at masama. Ginagawa Ayan. natin yan. Kaya yung mata pinakailaw. Kaya ilaw din sa mabuti, ilaw din sa masama. Yung Ayan. nakikita natin. Tama po Yan, yung yan sinasabi. po. Napakaganda po, no? Bibigyan linaw po natin yan doon po sa Kawikaan. Kasi may binasa po siya dyan. Meron siyang corroborating verse dyan, yung Kawikaan. Um, so dito, Brox, no? Datapwat kung masama ang iyong mga mata, ang buong katawan may mapupuspos ng kadiliman. So dapat pala, no, Brad Enoch, no? Ang nakikita ng iyong mata, yung liwanag, no? Hindi yung kadiliman. Tama po ba? Yes Yung po. mabuti. Ayan. Ngayon dito sabi niya, kaya't kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman. So ito binibigyan niya to ng diin na talagang may ilaw yung kadiliman. At yung ilaw ng kadiliman, yun nga yung kasamaan. Yun nga po ba talaga? Brox, kung titignan natin ito, no? Kung babasahin natin ito, no? Sasaliksikin natin sa Greek text, no? Kahit pag na natin gawin, no? Ang sinasabi pala rito, Brad Enoch, is ganito. Yung ilaw na nasa iyo, di ba? Yung ilaw na nasa iyo, di ba? Kung maging kadiliman. Yun palang tinutukoy dito. So walang ilaw yung kadiliman. Kaya kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman. Ibig sabihin, no, yung nakikita mong liwanag, yung katwiran, yung aral, no, kung maging kadiliman. So kumbaga, kung mapalitan, kung maging kadiliman. So yun siya. Nag-gets mo po? Enoch. So, Ayun, lalabas Brox. daw, ito ay black light. Sige, Vlogcaster. Ito yata yung gusto Ito ni po, Vlogcaster. na-research ko lang, Brad Lost, no? Pasensya na. According sa Google, wala po sa, ano to wala sa Biblia, pero nasa Google siya. So, ang equivalent ng ilaw ng kadiliman is black light. So, ito po yung mga party lights na ginagamit sa diskuhan. So, equivalent po niyan is Area 52. So, ganun po yung Ayun. computation Amen. natin. Parang equivalent sa 666 po yan. Tama si As per Red doon sa Rodolfo. ano natin. Tama si Brad Tama si Brad Rodolfo. Rodolfo. Ayon sa pagpapahayag ng Espiritu kay Brad Rodolfo. Tama po. We will Ang win. patay Brox, tama, silbi. tama si Brad Rodolfo. Tama rin si Vlogcaster dyan. Kasi I think way back 2019, tinapik pa ni Bes yan eh. Na yung ilaw daw ng kadiliman, kaya nga sabi niya, di ba, meron mga infrared na hindi nakikita ng yung mga mata, pero nandun yung liwanag na yun, yung ilaw na yun. Ito nga raw yung mga ilaw na yun. Pero ang tanong Opo. naman, Brox, ano naman ang kinalaman yan biblically? Anong kinalaman niyang liwanag na yan kung hindi man makikita ng ating spectrum ng ating mga mata? Eh hindi naman literal na mga mata yung tinutukoy doon. Yung nakikita ng mata mo, ano ba yun? Di ba? Yung nakikita ng mata ng puso mo yun, yung katwiran yun. Di ba? Opo. So, kaya ang sinasabi dito, no? Datapwat kung masama ang iyong ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman, hindi siya, no? Kumbaga, hindi siya, yung ilaw na nasa iyo ay kadiliman. Kung titignan mo yan, Brox, no? Tingin tayo sa ibang mga salin, makikita mo yan, no? Yung light within you turns into darkness. Turns into darkness. Oo. So, So, yun na nakasulat, ano? Hindi yung ilaw na nasa iyo ay kadiliman. Brooks, hindi ako naniniwala na ang Biblia magtuturo ng katangahan eh. Kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman, ibig sabihin, from the good side, naging masama ka, Brooks. Opo, yun lang naman po yun eh. Exactly, Brooks, no? From being in the light, no? You step into the darkness, no? From being a righteous person, you became unrighteous. From being godly, you became wicked.
So from the light, you go to darkness. You turned into darkness. Bakit? Kasi mula sa mabuti, naging masama ka. Kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman. So, sa paging mabuti mo, naging masama ka. Kaya nga kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman, hindi kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, well, in a sense, pwede mo nang maintindihan, Don Brooks, once you see it, you cannot unsee it anymore. Di ba? Kahit yan lang talata na yan, may intindihan mo na eh. Kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, di ba? So, makikita ba, Brooks, no? Kaya parang ganito, Brooks, kung yung ilaw na nasa iyo, kung yung ilaw na pinanatilihan mo, kadiliman, ano makikita mo? Di ba dati ka nasa liwanag? Opo. Kung yung liwanag na nasa iyo, maging kadiliman, wala kang makikita. Kung ang ilaw na nasa iyo ay kadiliman, bulag ka. So, ang kahulugan lang talaga niya, Brooks, is ganito. Kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman. Hindi yung ilaw na yon kadiliman. Dahil wala namang ilaw sa kadiliman, Brooks Opo. Di po ba? May source kasi yung light Kahit sa madilim na lugar, sa madilim, may naaninag ka, may light, may source yun. Exactly, Brooks. Yung buwan or ilaw ng ibang bahay, ganun. Hindi pwedeng maging contrary yung darkness sa light Paano magkakaroon ng ganun, di ba? Paano magsasama yung Brooks, di ba? Paano magsasama yung liwanag at dilim? Paano nagkaroon ng liwanag? Yung dilim. Yun nga Hindi nga sila pwede magsama Alam ko, Brooks, may ginamit pa siya Ito yung pinang-suporta niya hindi ako nagkakamali. Proverbs. Ayan, ito, Brooks. Kawikaan 21:4. Ayan, Brad Enoch, bigyan pa po kayo, no? Basahin ko po muna. Ang mapagmataas na tingin at ang paladong puso. So ito, no, kumbaga, padaliin natin, no, sabihin natin salitang kanto, no? Yun daw mapagmataas na tingin at yung hambog, no? Yung arrogante na puso, hambog na puso. Siyang ilaw ng masama, o kita mo, Brooks, kaya may ilaw daw yung kadiliman. Kasi ilaw ng masama. Mali po. Mali, KD. Mira ka. At ang masarap, Brooks, nagpapalakpakan yung mga tao. Oo nga Siguro, gusto ko ipasabi kay Brad Enoch yung sinasabi ni Pablo. Brad Enoch, paano po ba yun? Yung tangang-tanga na ba kayo? Logic lang gamitin mo dito. Sako na yan Kawikaan 21:4, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, siyang ilaw na masama. O, kita mo, Brooks? Kaya yung kadiliman, may ilaw. Kasi yung kasamaan, kadiliman yun ilaw na masama yun O, di may ilaw yan. Pero, Brooks, kung pupuntahan pala natin ito sa Bible Hub, kasi habang nagtuturo siya, Brooks, nakakumpleto ako ng gamit Meron akong Greek text, meron akong Hebrew, meron akong ibang salin, tinitingnan ko kaagad lahat ng turo niya. Once I feel that it's not making sense, then hinahanap ko kaagad yun. Yung Brooks, nasa coffee shop ako, pero yun ang inaatupag ko. So, kung titignan natin, Brooks, no, sa Hebrew text, no, doon sa Bible Hub, dito natin makikita Proverbs 21:4. Okay, sige. Idol mo pa naman yan, Brooks, minamali niya. Ay, opo. 700 wives and 300 concubines. 1,000 na, Brooks. Actually, yung sinasabi ni Brad Enoch, pasok na pasok dyan Brad Enoch, dyan ka pa po. Kasi nawala na si Brad Enoch, busy. Sige po, ano pong word hinanap natin? Ayan, Brooks. Ito, Brooks, no? Basahin ko ha. Haughty a look and proud a heart, plowing of the wicked. So, Brooks, click natin ito yung plowing. Sa Tagalog niya, di ba, yung nag-aararo, nagtitil-til o nagbubungkal. Ayan, kung i-click po natin yan. Ayan, from the word near, no? Yung may N-Y-N-I-R, no? Makikita mo dyan, no? Fallow ground, freshly plowed field, plowing freshly. So, doon, no? Kaya yung tinitignan niya kanina, ilaw na masama. May ibang salin kasi, Brooks, na nakalagay, lamp.
Pero, kung titignan mo sa word origin, NIR siya. Ang tawag pala rito, yung nagtitiltil ng lupa o nagbubungkal o nag-aararo. So, hindi pala siya yung NYIR na lamp. So, it's really important na when we're doing analysis, when we're reading the Bible, wag lang natin siya basahin as it is. Yung sasabihin ng iba na, basahin mo lang, huwag mong bibigyan ng pakahulugan. Lalong hindi ako maniniwala sa'yo kung hindi ko iintindihin. You should read it with comprehension, with careful analysis, no? And of course, logic, common sense. Yung palang Brox na ginamit na NIYR na naging lamp, no? Ang origin pala ng Brox is NIR, yung near. So, yung pala dapat ang ginagamit, yung nagbubungkal ng lupa. Opo, plowing So, po. Ayun. yan, exactly. So, ang ibig sabihin pala nito, Brox, no? Yung daw mapagmataas na paningin, o mapagmataas na tingin at hambog na puso, gawain yan ng masama at yan ay kasalanan. Opo. Di ba? Pag nag-aaral, nagtitiltil ka ng lupa, anong ginagawa mo? Nagtitiltil. Ano yung nagtitiltil? In action, ginagawa mo. Di ba? So, habang nag-aararo ka, anong ginagawa ng tao? Nag-aararo. So, yung pag-aararo niya, anong tawag mo doon? Ginagawa. So, kung titignan mo, ang ibig palang sabihin nito, ang mapagmataas na tingin at ang palalong puso, ang gawain ng masama at ito'y kasalanan. Opo. So, yung sinasabi ni Brad Enoch, tama yun. Yung sinasabi ni Brad Enoch kanina, ang sabi niya, no, kung dito may ilalapat yun, Brox, no, yun daw mapagmataas na tingin at palalong puso, kung gagamitin natin yung lamp, doon kilala ang taong masama. Kasi yung taong masama, mapagmataas yon at ang puso nun, palalo. Yung taong masama daw, mapagmataas ang paningin at arogante siya o hambog siyang tao. Doon siya kilala. Yun yung tinutukoy na lamp, Brox. Doon siya nakikita. Hayag siya sa bagay na yon. Kapag ang tao masama, ang makikita mo kaagad dyan, hambog at mayabang at mapagmataas ang tingin. Opo, So, hindi niya hindi po nagets yan. ilaw ng masama. Yun, tama, Brox. So, kumbaga, doon ka nakikita ang isang tao na sinasabing masama ang mga tao, nakikita siya sa kanyang mapagmataas na paningin o pagtingin, mapagmataas na tingin at hambog na puso. Doon siya kilala. At Opo. yun ay kasalanan. So, yun po, no, Yes. sana masasabi lang natin, KDR, hindi po yan ilaw ng masama. At katunayan, ang nandyan po dapat, yung near na tinatawag na nag-aararo o nagtitiltil ng lupa o nagbubukal. Yun. Na yung palang taong masama, ang gawain nun, magkaroon lagi, no, ang ginagawa niya, yung kanyang mapagmataas na paningin at yung kanyang palalong puso. Yan ang gawain ng taong masama at yan ay kasalanan. Kung gagamitin natin yung lamp, dyan siya kilala, dyan siya hayag sa ganyang uri ng pagkatao. Mapagmataas na paningin at hambog na puso, dyan siya kilala. At yan ay masamang tao at yung ginagawa niya ay kasalanan. Yun lang naman, Brox, ang gusto nating i-share. Yan. Thanks, Yun. Brox. Salamat po. Thank you po. And scientifically, yung darkness po does not have light. Kasi actually, darkness is defined as the absence of light. Oh. Pambira. Nililigaw tayo. Oh. Although, complete darkness is rare. Kasi usually may talagang source. Yun nga yung sinasabi ko kanina. So, paano may ilaw ang darkness? Yun nga, complete opposite. So, while darkness has no light by definition, it's often just a matter of perspective and perception based on our biology and tools we use to detect light. Opo. Sako na. Boundary. Sana, Brox, no, medyo ingat-ingat sa pagtuturo. At sa mga kapatid, nakakalungkot na nakikita natin sila nagpapalakpakan. Ano? Kahit na lang yung misis ko, tinanong ko siya, sabi ko, meron bang ilaw sa liwanag? Wala. Anong nangyari yun? At kung magkaroon man ng liwanag, ibig sabihin, Brox, sa kadiliman na yun, may kabutihan doon kasi may nagliliwanag. Mm-hmm. Diba? Pero kung sabihin mo na yung kadiliman, may liwanag, parang hindi. At yung mga binasa mo, hindi naman talagang ganun. Tama kayo kasi napapansin ko nga rin na nagki-keyword search siya. Pag nakita niya na may ilaw, i-connect niya doon, Brox, kahit hindi naman dapat nakakonect doon. Kasi kung babasahin mo yung kawikaan na yan, wala namang kinalaman doon, Brox. Doon sa unang sinasabi niya. Na kung ang ilaw na nasa iyo ay maging kadiliman, o sa madaling salita, kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman,
Ganun lang naman kasimple. Kung yung iniinom mong tubig ay Coke, magkakadiabetes ka. Kung yung iniinom mong tubig ay ginawa mong milk tea, hindi ka makakatulog. Kung yung iniinom mo na tubig, kung iniinom mong tubig ay kape, hindi ka makakatulog. Ganun lang naman siya, Brox. Pero hindi ibig sabihin na mayroong liwanag yung kadiliman. Yun lang naman, Brox. Thank you po. Salamat po. Opo, baligtad. Mambira. So, yung kanta ni Bamboo, Liwanag sa Dilim, yung River Maya. magkaibang entity. Ay, River Maya. River Maya, Brox. Magkaibang Rico entity Blanco. yun. So, may dilim, tas siya yung liwanag doon. So, wala nang dilim pag nandun na yung liwanag. Kung yan ang savior nyo, di ba topic natin, savior complex, hindi na lang. Oo, dito lang sa labas. Pambira tinuturo. Mali. Di ba? Kanya-kanya na lang, maawa pa ang Diyos sa atin. Saan pa tayo daling yan? Sige, idagdag na sa Lost in the Dark Night yan. Tingin mo, Brad Lost. Para complete na yung playlist natin. Pwede naman po. Pwede naman po. Opo. Diba? Sige po, maganda po. Para Ganda. malinawan po kaagad yung mga kapatid na nakapakinig na pumapalakpak is para matauhan po kaagad sila na hindi po pala ganun ang kahulugan. Yun po ay pakahulugan lang ng kanilang tagapagturo po ngayon. Pero hindi po talaga ganun. Kung babasahin po nila yan sa Hebrew at kung babasahin niyo po nila yung isa sa Greek, no? Intindihin lang po natin gamit tayo ng careful analysis, logic, common sense, critical thinking sa pagbabasa. Huwag po tayo basta-basta maniniwala sa sinasabi ng mga ngaral natin. Suriin natin. Suriin po natin. Kaya nung sinasabi niya, Brooks, di ba? Suriin ninyo ang mga bagay. Subukin ninyo kung sila'y sa Diyos. Kaya ang sinasabi niya, di ba? Sila, hindi raw siya kasama ron. Natatandaan niyo po yun. Brooks, may sinabi siyang ganun eh. Na, di ba si Satsat, may ganun po yatang talata na subukin ninyo ang lahat ng bagay o suriin niyo sila kung sila'y sa Diyos. Meron po bang Opo, nasulat na ganun? meron po. Hanapin ko Ayun, lang di po. po ba? Kung sila sabi niya sila. So, hindi sila kasama, Brooks. Meaning, hindi kasama doon si Bes, pati si Hilda. Hindi sila kasama doon. Parang gano'n ang kanilang indirect message, no? Pero, Brooks, nakalimutan nila kung sino ba yung nagsulat na. Siya yung nagsasabi nun. Kung si Pablo yun. Di ba? Kung sinasabi niya na suriin nyo, o subukin nyo kung sila'y sa Diyos, kung sila'y sa Espiritu. Ang nagsasabi nun, kung si Pablo man, si Pablo yun, hindi sila. So, hindi rin naman dapat nila ipatungkol yun sa sarili nila. Opo, Yun ang ayan po. mahirap. Ayan. Subukin ninyo ang lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Meron pa isa po doon na nakasulat na kung sila'y sa Diyos. Pero may ganun po yata na kung sila'y sa Diyos. Unang Juan 4-1. yun. 4-1. Juan 4:1. Unang Juan Favorite 4:1. Ayun. Ayan po. Basahin po natin. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. So, ipagpapalagay po natin dito, bro, si Juan ito. Hindi po ba yung nagsasabing ito? Kung si Juan po, kung Juan po yan, no? Baka po, si Juan po yan, nagsasalita na yan. So, hindi naman sila yan. Pero, given Brooks sige sabihin na natin, no? Na sinasabi nila yan, no? Huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin kung sila'y sa Diyos. So, ang subukin mo daw, Brooks, yung iba, no? Pag sila Kibulo, sila yung mga subukin mo, yung mga ibang pastor, yung mga mangangaral. Brooks, daig mo pa si Pablo. Daig mo pa si Pablo. Kasi sinabi ni Pablo, kahinat kami, mangaral ng, o kahit isang anghel, mangaral ng ebanghelyo na iba sa aming pinangaral. Matakwil. O, di ba si Pablo nagpapasuri? Oo. Ba't ikaw ayaw mo, Brooks? Reality check dapat. Di ba? Ba't ikaw, Brooks, ayaw mo? Sasabihin mo sa akin, Brooks, ngayon na, Lost, subukin mo sila kung sila sa Diyos. Kaya nga sila sila yon, Lost, hindi ako kasama doon. Babalik ko sa iyo ngayon, Brooks. Ba't si Pablo, kahimat kami, mangaral ng ibang ebanghelyo, anghel man, mangaral ng ibang ebanghelyo na hindi namin itinuro sa iba sa itinuro namin, matakwil. Ba't siya, sabi niya pa, matakwil. Nagpapasuri siya. Kung ibig sabihin, kung malaman mo na yung ibang ebanghelyo tinuturo ni Pablo, hindi siya sa spirito.
Kung ang espiritu niya iba. Bakit ikaw, Brox, ayaw mong pasuri? Samantalang si Pablo, okay siya. Opo. Diyos kasi Di ang ba? magsusuri sa akin. Yun na nga ang masaklap, Brox. Tapos bineponize mo pa. Di ba? Na huwag ka siya sa atin. Samantalang tama ang sinasabi ni Brad Enoch na walang aral doon. Hindi utos yun na siya sa atin kami. O siya sa atin siya. Ang sinasabi lang doon ni Pablo, maliit na bagay na siya sa atin niyo ako sa aking katapatan. Maliit na bagay na siyasapin niyo ako o kayo man magsiyasatan sa isa't isa o magkakatulan. Bakit? Kasi kayo naman ang nakakakilala ng sarili niyo eh. Kung sa tingin niyo wala kayong ginagawang masama, ako gaya ko. Tingin ko wala akong ginagawang masama, hindi ko sinasabi na ligtas na ako. Diyos ang sa akin humahatol. Ganon din kayo. Kaya wag tayong mga gatulan. Maghintay tayo sa araw ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos naman ang nakakakilala ng puso niyo. Siya naman ang hahatol pati ng mga nakakubling bagay. Sa balik na bagay na mga hatulan tayo o hatulan niyo ako o siyasapin niyo ako. Ganon din sila. Hindi yung ini-imply ni Pablo sa sarili lang niya, kundi sa mga kapatid. Kaya kung babasahin mo yung talata dire-diretso, maghintay tayo sa Diyos, huwag tayo maghatulan. Siya naman talagang nakakaalam. Hindi naman utos yun. Yun ang masaklap, Brox, no? Kapag ka ginagamit mo na yung Biblia, pinapatukol mo na sa sarili mo, delikado na yun, Opo. Brox. Ibig sabihin, wine-weaponize mo na yung Biblia, no? Para magkaroon ka na ng saklaw sa mga kapatid at sila'y mapaikot mo out of fear, no? Pinapagalaw mo na sila because of fear. They are no longer driven by love. They are driven by fear. At yun ang masama kapag ganun ang ginagawa ng isang mangangaral. Nako. Bulag na bulag. Silang mga bulag na taga-akay, pag umakay sa bulag, kapwa mahulog sa hukay. Sige, ang ganda po. Thank you po, Brother Lost. Always appreciated. Para po to sa mga believers, no, sa mga nasa MCGI, no. Kasi Brox may sinabi siyang ganito na dapat daw, no, yung mababang loob, no, mapagpakumbaba, magmasunurin, ano, yung mga kapatid, no. Yung mapagpakumbaba, yung lowly, yung masunurin, no. Siyempre, sumusunod yon sa mga ngaral, no. Gaya naman ni Kristo, Brox, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, nagmasunurin. Brox, ikaw ba naman? Diyos ang nag-uutos sa iyo eh. At alam mo naman ng Diyos, walang kalikuan. Hindi ka ba susunod, Brox? Kaya si Kristo sumunod. Kasi Diyos yung nagtuturo sa kanya eh. At alam naman, nakasulat sa Biblia, ang Diyos matuwid. May ipapagawa ba sa kanya ang Diyos na liko, Brox? Wala po. Siyempre, hindi. Kung sabihin na natin, Brox, no, sa agnostic side, kung totoong may Diyos, kung may totoong Diyos, Brox, at inutusan ka ng Diyos na yun, nakita mo, totoo nga talaga may inutusan ka, di mo susundin yan, Brox? Susundin po. Susundin mo yun eh. Mhm. Kaya si Kristo sumunod. Parang pinatutungkol niya, sundin siya indirectly. So ano, Diyos na siya. Tao siya eh. Prone siyang magkamali. So anong dapat? Dapat daw yung mga kapatid sumunod. Brox, iba naman yung nagpapakumbaba. Iba naman yung nagpapakatanga. Brox, alam mo nang mali yung tinuturo sa'yo. Susunod ka pa. Gagamitin Oo ko nga yung sinabi mong sa last time na natawa ko. Ano ba naman yan? Di ba? Mhm. Sabihin na natin sinabi ni Pablo, ano bang nangyayari? Tangang-tanga na ba kayo? Kung napapansin yung mali na ang turo, hindi ang utos sa amin magpakumbaba. Manatiling mababa at sumunod. Kaya nga may kanta kami, sumunod lamang, sumunod lamang. Si Kristo kasi nagmasunurin. Oo kapatid, nagmasunurin si Kristo sa Diyos. Sa Ama niya. Ito mga ngaral mo, kung nagkakamali ng turo, sakop pa ba na pagiging mapagpakumbaba, Brox? Yung kahit mali na susunod ka pa? Ang tawag ba doon, Brox, masunuring mapagpakumbaba o masunuring tanga? Po, tanga po. Di po ba? Mahirap yung nagtatanga-tangang ka kung matalino ka naman, kung may isip ka naman. Kung sabihin niya sa'yo, ito, lagi may ipinapagawa, kung napapansin niyo po mga kapatid na mali na, dapat pa bang magpakumbaba sa mali, Brox? Hindi. Hindi na Kung po. mali na, dapat tumindig ka na ron. Teka lang, bakit yan? Bakit ganito? Kung sabihin mo sa akin, lumalaban ako sa aral, so be it kung sabihin mo, hindi ako lumalaban sa aral, pino-question ko lang yung pinagagawa. Kasi wala na sa katwiran. Yung utos mo sa akin, magmasunurin ako para sa Kristo. Oo, kung Diyos yun. Pero kung iba, ba't ko susundin yan? Mali yan. Ipapatungkol mo sa akin na Mhm. nagpapakumbaba ako? Hindi dapat. Dahil hindi naman ako tanga at ayoko magpakatanga.
Di ba, Brox? So yun Opo. lang naman, ano? Kaya kung kayo, tulad nito, i-relate natin sa superhero complex, nangungulit kayo, inutusan kayo, o propagate. Unang-una, tanungin niyo muna sa mga ngaral niyo, saan po ba namin sila ililigtas? Kaya hindi saan ko ba ililigtas yung kapitbahay ko na hindi MCGI? Ang bait, gumagawa ng mabuti sa kapwa. Minsan nga, mas mabait pa sa akin eh. O kadalasan nga, mas mabait pa sa akin. Mas nagbibigay sa dukha. Nakikita ko gumagawa ng mabuti sa kapwa. May pag-ibig sa kapitbahay, gumagawa ng mabuti sa kapitbahay. Sa mga taong nakakam across niya, ginagawa niya ng mabuti. Saan ko siya ililigtas? Eh, safe na siya. Nasa katwiran na siya. Kung ang kapitbahay ko, agnostic o atheist, at matuwid naman sila, saan ko sila ililigtas? Di nila kailangan yung saving. Sa iba na lang ako titingin at hindi sa kanila. Dapat maaralan sila ng ganon, Brox, eh, para hindi sila maka-offend o maka-offend ng mga kapwa nila, atheist, agnostic, kung ano man mga beliefs na Buddhist o ano man, Catholics. Huwag niyong pagsikapan. Kung nakikita niyong nabubuhay sila sa katwiran, may pag-ibig sila, gumagawa sila ng mabuti, well then they are safe. Kaya nga sabi ng Diyos, magliligtas ako ng unbeliever at believer. So sa mga unbeliever na tinutukoy sa Biblia, kung believer ka, sila yung tinutukoy doon. Sila yung gumagawa ng mabuti. Safe sila, kaya tigilan mo sila. Huwag mo silang kulitin. Dahil makukulitan lang sila sa'yo at meron ka lang tinatawag na superhero complex. Unawain po ninyo kung sino yung gusto nyong iligtas. Ang iniligtas yung mga gumagawa ng masama. Kaya kung kapatid mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi naman manggagawa ng masama, well then they are safe. Yun lang naman, Box. Thank you. Right. Thank you po.